ito yung may problema. Ito yung reason kung bakit ayaw mag-start ng motor, and then kung makaka-start man ay namamatay siya. So, hindi nyo agad-agad na mapapansin na ito yung problema dahil mag-i-spark din yung spark plug nito. So meron pa rin spark, meron pa rin kaya tayong nakikitang spark sa sirang spark plug cap. Kung napapansin nyo, meron siyang 1K ohms dito dahil meron tong resistor sa loob. So yung kanyang sukat is 1K ohms. Ayan o, 1K ohms or 1.003 ohms. So ito naman yung okay na spark plug galing sa spare natin. Kabit natin. So ikakabit natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na sira na to siya or may problema, nag-i-spark pa rin yung spark plug natin. Minsan napapaandar niya yung motor, minsan hindi. Pero mostly hindi talaga napapaandar yung motor. Aandar man siya pero pangit yung idle. So hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan. This is Orange Blooded Motomaniac. Maligayang pagbabalik sa ating channel. So today's video ay magbabahagi na naman po tayo ng isa sa mga problema ng motor. So this is KTM RC200. Ang problema ng kanyang motor ay ayaw mag-start. Minsan nag-i-start, pero most likely ayaw mag-start, and then pag naka-start naman, pangit yung idle, and then namamatay. So na-check ko na ito, and then nakita natin yung problema na may problema siya sa spark plug cap. So ipapakita natin sa inyo yung problema once na papaandarin natin siya or pag pinapaandar natin. So paandarin natin. So, ganun po yung nangyayari sa kanya. Ayaw niya magtuloy mag-start, and then sa katagalan ng pag-i-start ko ay nalulobat na yung battery. So, yung problema nito is yung spark plug cap. So, check natin. So, ito yung problema. Itong spark plug cap na to. Dahil na-check ko nitong ignition coil niya, buo naman siya, wala naman siyang cutting line. Yan, kabit nyo lang yung isang prod dito, and then dun sa terminal ng ignition coil nyo. Yan yung orange na line. Dalawa kasi yung winding nito, primary and secondary winding, and then yung isang line, isang terminal. Yan, meron din siyang resistance. Yan, the same lang sila ng resistance, 4.8. Yung kabila, the same lang sila. So, isa sa kanila na putol or walang resistance, wala tayong nakikitang continuity or resistance, may problema na yung ating ignition coil. Ito yung problema natin. So meron akong spare nito, tawag nito, galing parts out. So ito yung ating spare. So ito yung may problema. Ito yung reason kung bakit ayaw mag-start ng motor, and then kung makaka-start man ay namamatay siya. So spark plug cap. So kung napapansin nyo, meron siyang parang 1K ohms dito kasi meron tong resistor sa loob. So yung kanyang sukat is 1K ohms. So pwede siyang i-test gamit dito, test prod, and then yung isang test prod dito. Then titignan nyo, okay pa naman yung contact sa loob. So hindi nyo agad-agad na mapapansin na ito yung problema dahil mag-i-spark din yung
spark plug cap nito. Yung spark plug nito. Dapat meron kayong spare, kumbaga. Para matest nyo talaga na sira siya. Kasi kahit na may problema to, yung sukat niya pa rin is 1K ohms. Ang nangyayari, kaya namamatay ito siya, namamatay ang motor o hindi mag-start yung motor. Kasi once nasusupply na siya ng voltage galing na ignition coil, mahina na yung spark ng spark plug. Ito lang yung ating papalitan. So, try natin siyang i-test. Kahit magkabaliktad, check nyo lang yung resistance. Ang nakalagay dito is 1K ohms. So, dapat ang reading nito is around 1K or 1,000 ohms. Test natin. Lagay nyo lang yung prad. Ayan o. 1K ohms or 1.003 ohms. Kahit baliktarin natin. The same pa rin ang sukat. So ito yung may problema na spark plug cap. And then, hindi natin malalaman kasi tama pa rin yung kanyang ohms na binibigay ng resistor. So ito naman ngayon yung okay, yung magandang klase nga yung galing parts out natin. Test din natin. Yan. 0.9 ohms or round off natin as 1K ohms. May resistance pa rin siya na 1K ohms pero hindi natin malalaman na siya talaga ang problema once na wala tayong tawag nito, extra or spare na spark plug cap. So minsan, ang ginagawa ng iba, pinapalitan na lang ng buong ignition coil kasama na itong spark plug cap. Pero may nabibili nito bukod. Pero nga lang, yung resistance nito, and then yung pag kinabit mo to, meron pa ring spark yung motor. Meron pa ring spark yung spark plug cap. Yung spark plug mismo. So hindi natin malalaman kung sarado siya. Pero pag meron tayong spare na good, makikita natin or mako-compare natin na sira talaga yung isa. So okay, dito na lang ipapakita ko sa inyo na meron pa ring spark yung tawag nito, yung spark plug cap na sira. Papakita natin, kakabit natin yung spark plug, ilabas natin. Pero may nakakabit pang spark plug dito. So, try natin na start and then check natin yung spark niya. So, ito yung sira. So, ito yung may problema na spark plug cap. Check natin. Meron pa rin yung spark. So, meron pa rin spark. Meron pa rin kaya tayong nakikitang spark sa sirang spark plug cap. So, ito naman yung okay na spark plug. Galing sa spare natin. Kabit natin. So, yun. Nakabit na natin yung spare natin na spark plug cap. Ngayon, pa-start natin. Ito lang yung pinalitan natin. So, most of the time,
yung problema ng kanyang motor, spark plug cap. So mas maganda na meron kayong spare na ganito once na magte-test kayo. Kasi kahit na meron siyang spark, yung kanyang spark plug cap, hindi niya pa rin mapapagana yung motor, or napapagana niya pero pangit yung idle kasi yung kuryente or yung kuryente na nilalabas ng spark plug natin is mahina na. Nakita naman natin sa inyo kanina na nag-i-spark pa yung spark plug kahit na sirato. So, minsan nagpapalit tayo ng ignition coil or buong set. Akala natin may problema yung ating ignition. Pero may mga times na ito lang yung problema. Pero pag check nyo na wala talagang kuryente, mismong either ignition coil or either ito yung problema, or either yung pulser yung problema. So yung pulser nandun sa kabilang side, doon banda sa stator, or tinatawag natin na crankshaft position sensor. So nandun sa kabilang side. Pag sira yun, wala talaga tayong makukuhang spark dito sa ating spark plug cap or sa ating spark plug. And then ipi-PMS natin to, lilinisin natin yung kanyang throttle body, yung kanyang FI, papalitan natin yung bagong spark plug, air filter, fuel filter, kasi almost 64,000 natin tinakbo nito. Yung ibang parts is stock pa, hindi pa siya pinalitan, gawa nga ng hindi ata na update or hindi ata na sabihan yung may-ari na kailangan palitan yung ganitong parts. Kailangan palitan yung mga disposable parts ng motor. So maabot na siya ng 64K. Mostly ng kanyang mga papalitan is stock pa. So yun na lang po. Bali ipi-PMS ko lang to, and then yung battery niya need ng palitan, gawa nga ng nag-deform na, and then kaka-charge ko lang nito, isang crank lang or dalawang crank, wala na, mahina na yung cranking power ng kanyang battery. So papalitan to, sasuggest ko sa kanya na palitan, dahil kung hindi to papalitan, yung madadali na naman is yung kanyang stator. So and then ganito na lang, isa pang tip is check nyo rin yung wire dito. Check nyo rin yung wire, baka upod na, kaya hindi umaabot dun sa kanyang thread. Ito. Yan. Ito. Check nyo rin yan. So, minsan hindi yan, or either napupudpud yan. Kakatanggal balik nito, or either minsan nasusunog to. Itong dito, banda na side. So, check nyo lang din.